Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Miyerkules. Hangin at malakas na alon dulot ng bagyong Marce unti-unti nang nararamdaman sa Hilagang Luzon. Isa sa 3 konsihal na pinatawan ng preventive suspension sa Dagupan City, nagsalita na. Aso na parang tao kung maglakad, kinagigiliwan sa Santo Domingo, Ilocos Sur. At ilang naglalakihang Belen ipinasilip sa pagbubukas ng Belenismo 2024 sa Tarlac. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, umpisa natin ang balitaan sa latest update sa Bagyong Marce. Lalo pang lumakas ang Bagyong Marce habang patuloy na nagbabanta sa Hilagang Luzon. Sa 2 p.m. bulletin ng Pag-asa, nakataas ang signal number 3 sa northeastern portion ng mainland Cagayan. Signal number 2 naman sa Batanes, natitirang bahagi ng Cagayan kasama na ang Babuyan Islands. Northern portion ng Isabela, Apayao, northern portion ng Kalinga, northern portion ng Abra, Ilocos Norte at northern portion ng Ilocos Sur. Signal number 1 naman sa natitirang bahagi ng Ilocos Sur, La Union, northwestern portion ng Pangasinan, natitirang bahagi ng Abra, natitirang bahagi ng Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, natitirang bahagi ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya at northern portion ng Aurora. Ayon sa Pag-asa, mula bukas ng hapon hanggang Biyernes ng umaga, posibleng maglandfall ang Bagyong Marce sa Babuyan Islands o northern portion ng mainland Cagayan. Saka ito tatawid o didikit sa Apayao at Ilocos Norte. Biyernes ng gabi ay posibleng nasa labas na ito ng Philippine Area of Responsibility. Pwede pang magbago ang track ng bagyo kaya patuloy na umantabay sa updates. Base naman sa datos ng Metro Weather, may tsansa na ulan sa Ilocos Provinces, Apayao, Cagayan, Kalinga, Isabela, Quirino, La Union, Benguet, Zambales, Bataan, Pangasinan, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, Aurora, Batanes at Babuyan Islands. Malalakas ang ulan sa extreme northern Luzon at northern Luzon kaya maging handa po sa banta ng baha o landslide. May tsansa rin na ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Unti-unti nang nararamdaman ang Bagyong Marce sa northern Luzon. Pilit bumabangon ang maraming taga northern Luzon pero naghahanda na rin para sa Bagyong Marce. Malakas na alon at hangin ang nararanasan sa coastal town ng Palanan, Isabela. Nagpaalala na ang MDRRMO sa mga barangay na lumikas ang mga nasa malapit sa dagat at ilog. Kabi-kabila ng pagpupulo ng mga local official gaya sa Calayan, Cagayan at maging sa Isabela kung saan nagpapatupad na ng liquor ban, no sailing, no fishing at no swimming policy. Pinangunahan naman ng Batanes o ni Batanes Governor Marilu Cayco ang pulong maging ang relief, unloading at distribution kahit na patuloy pa rin ang kanilang relief operations para sa mga naapektuhan ng Bagyong Leon. Nakaalerto na ang lokal na pamahalaan ng Calayan sa Cagayan sa Bagyong Marce. Agad nagpulong ang DRRM para sa pre-disaster assessment sa magiging epekto ng bagyo. Pinayuhan na ang mga residente na maghanda sa posibleng epekto ng Bagyong Marce. Ang ilang mangingisda inilagay na sa matataas na lugar ang kani-kanilang mga bangka upang hindi masira sakaling manalasa ang Bagyong Marce. Samantala, ilang bayan sa Cagayan nakakaranas na ng pag-ulan dahil sa Bagyong Marce. Nakatutok doon live si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, ramdam na ang epekto ni Bagyong Marce dito nga sa bayan ng Santa Ana sa probinsya ng Cagayan. At sa mga oras nga na ito ay napakalakas ng hangin at pabugso-bugso na rin yung mga pag-uulan na na-experience dito sa lugar. Itinaas na sa Tropical Cyclone Wind Signal number 3 ang bayan ng Santa Ana sa Cagayan. Nasa halos 100 pamilya ng inilikas dahil sa banta ng Bagyong Marce. Nararanasan ng malakas na ulan at pabugso-bugsong hangin. To avoid naman na yung posibleng maging casualty kasi iniisip din namin yung
Typhoon Christine. Opo, so ngayon po talagang inanap po namin ang BRMC na talagang sa preemptive evacuation at saka sa post-evacuation po. Sa ngayon, nasa signal number 2 naman ang iba pang lugar sa probinsya ng Cagayan. Maghapon ang naranasang pag-uulan sa probinsya. Natuklap ang ilang bubong ng Licerio Antiporda Senior National High School sa Bugay, Cagayan dahil sa lakas ng hangin. Kasunod nito, ipinag-utos na ng Cagayan Valley DRRM Council ang pagsagawa ng preemptive evacuation o forced evacuation sa mga residenteng nakatira sa mga landslide prone sa Cagayan bilang paghahanda sa posibleng epekto ni Bagyong Marcy. Hakbang ito ng otoridad, sinilabas na ulat ng Mines and Geosciences Bureau na high to very high rain-induced landslide and flood susceptibility ang 268 na barangay sa 21 bayan sa probinsya. Kanya-kanyang paghahanda ng mga residente sa inaasahang epekto ng bagyo. Simula pa kagabi, pabugso-bugso na raw ang hangin sa barangay Magapit, Lalo, Cagayan. Kaya naman nangangambang mag-anak nila rin. Yung hangin talagang nakakatakot. Saka yung ulan, malakas po talaga. Nagtulong-tulong naman ang mga residente sa barangay Balatuba, Camiguin, sa Calayan Island na ilagay sa mas ligtas na lugar ang kanilang mga bangka. Sa inaasahan kasing lakas ng alon na dala ni Bagyong Marcy, posibleng masira o matangay ng alon ang mga bangka kung hindi mailalagay sa mas mataas na lugar. Iniangat na rin ng mga mangingisda ang kanilang mga bangka sa ligtas na lugar sa bayan ng Apari. Matataas at malalakas na ng alon sa baybayin. Mahigpit nang ipinapatupad ang no sailing, no fishing at no swimming policy sa mga baybayin. Nakaposisyon na rin ang lahat ng rescue assets ng PDRRMO. Mahigpit na minumonitor ang antas ng Cagayan River na ngayon ay nasa 3.8 meters, malapit na sa 4 meters na alert level. Chris, simula pa kaninang alas 3 ng hapon ay tuloy-tuloy na yung paglikas sa mga residenteng nakatira sa coastal barangays at maging sa mga low-lying areas. Sa katunayan, dumaan tayo sa bayan ng Gonzaga at doon sa kanilang evacuation center ay napakarami ng mga families ang inilikas at tuloy-tuloy pa yung pagdating ng mga residente mula naman doon sa mga paanan ng bundok. At ito naman sa bayan ng Santa Ana, ganun din Chris, tuloy-tuloy din yung paglilikas sa mga residente, especially dito sa ating kinaroroonan na kung saan ito yung mga bahay na malapit lamang sa tabing dagat. Sila na yung mga inililikas ngayon ng otoridad. Katuwang ng MDRRMO, yung mga TFLC, ganun din ang PDRRMO Cagayan, gamit yung kanilang mga rescue vehicle, inililikas na nga yung mga residente. Actually, ayon sa PDRRMO, forced evacuation na yung ginagawa sa ngayon para matiyak yung safety ng mga residente sa mga evacuation center. Samantala, nakaposisyon na din yung mga food packs sa iba't ibang mga evacuation center at maging sa iba't ibang mga bayan para matiyak na merong makakain yung mga evacuee sa probinsya ng Cagayan. At samantala Chris, meron namang ilang mga barangay na sa probinsya ng Cagayan ang sa ngayon ay walang supply ng kuryente dahil na rin sa napakalakas na hangin bunsod ni Bagyong Marcy. Chris? Maraming salamat at ingat kayo. Jasmine Gabriel Galban. Sa ibang balita, isa sa 3 konsehal na pinatawan ng preventive suspension sa Dagupan City, nagsalita na. Sundan sa report. Matapos patawan ng preventive suspension ng 3 konsehal ng Dagupan City, nagsalita na si suspended Councilor Red Erfe Mejia patungkol sa preventive suspension order. Si Mejia ay isa sa 3 konsehal sa lungsod na sinuspindi. Ayon sa konsehal, ikinatuwa raw nila ang naging desisyon ng Office of the President. Magbibigay daan daw ito upang malaman ang tunay na nangyayari sa sangguniang panglungsod. We will take this as our advantage para malaman po ng DILG at ng Office of the President at lalong-lalo na yung mga kababayan natin sa Dagupan kung ano po talaga ang nangyayari sa sangguniang panglungsod. Ang kanilang paghingi ng mga dokumento para sa pagpasa ng pondo ng lungsod ay isa lamang sa proseso upang magkaroon ng transparency kung saan ginagamit umano ng lokal na pamahalaan ang pera ng taong bayan. Yun po ay karapatan po ng isang legislator para po malaman po ng taong bayan yung kung saan po ginagastos yung pera ng taong bayan. Iginiit naman ni Mayor Belen Fernandez na nagagamit sa tama at maayos na nailalaan sa mga proyekto at programa ang pondo ng lungsod. Samantala, umaasa ang alkalde na mabilis na maipapasa ng sangguniang panglungsod ang annual budget para sa taong 2025. We were expecting supplemental budget, magiging mabilis. And then, of course, annual budget, sana maging mabilis, AIP, and all of the pending resolutions from DOH, DSWD,
Sa loob ng 60 araw, hindi muna maaring mag-report ang 3 sinuspinding konsehal upang bigyang daan ng patas at walang bahid na investigasyon ng DILG sa reklamo laban sa kanila. Naharap ang 3 konsehal sa kasong oppression, grave misconduct, and abuse of authority. Ayon sa legal officer ng Dagupan City LGU, ang pagpataw ng preventive suspension ay hindi raw isang parusa, kundi bahagi ng isasagawang investigasyon. For these officials, the respondents, not to influence or make any poses of threats for witnesses which may be available for their cause of action. Kasama si Henry Duminsil, Claire Lacanilao Dungka, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Pinag-aaralan ng PNP ang 3 posibleng motibo sa pagpatay sa dating barangay chairman sa Calasiao, Pangasinan. Tutukan sa report. 3 araw matapos ang nangyaring pamamaril sa dating barangay chairman ng Barangay Gabon, Calasiao, Pangasinan, patuloy pa rin ang isinasagawang investigasyon ng kapulisan sa pagkasawi ni dating barangay chairman Dexter Jimenez. Ayon sa PNP, 3 motibo sa pagpatay ang kanilang pinag-aaralan. Kabilang daw dito ang posibleng kaugnayan sa pagkakaroon ng utang ng biktima, pagiging real estate broker nito, maging ang kanyang paglalakad ng mga pensyon. Sa ngayon, dire-diretso pa rin yung follow-up natin and we will able to get the motive kung ano ang nangyari. Matatanda ang pinagbabarilang sasakyan ng biktima sa bahagi ng Barangay San Miguel sa parehong bayan umaga ng November 3. Dead on the spot ang dating punong barangay na nagtamo ng 6 na tama ng bala ng kalibre 45 baril sa ulo at katawan. Sabi ng pulisya, hindi naman umano nakatanggap ng banta sa kanyang buhay ang biktima, maliban na lamang sa pagsisigaw nito sa kanyang bahay, gabi bago mangyari ang pamamaril. One night before, parang nalasing ata ang ating natin, parang nagsisigaw-sigaw doon na nagbabanta. Kung sino yung siga, parang gano'n ang nangyari. Pero wala naman, hindi naman siya pinatulan. Ligtas naman na sa ngayon ang misis ng biktima na nagtamo ng sugat, gayon din ang isa pang babaeng kasama nila sa sasakyan. Kasama si Ron Alister Taniedo, Jarek Pasilyao, 1 North Central Luzon. Supply at presyo ng mga gulay at isda sa Dagupan City apektado kaya dahil sa banta ng bagyo? Alamin natin yan sa live report ni Claire Lacanilao Dungka. Claire? Chris, andito tayo ngayon sa ilang pamilihan sa Dagupan City at sa mga nais pamalengke, price check muna tayo sa ilang presyo ng pangunahing bilihin tulad ng gulay. Halimbawa na lamang sa lowland vegetables, ang upo ay nasa 60 pesos ang kada piraso, ang sitaw nasa 70 pesos ang kada kilo, ang okra nasa 120 pesos ang kada kilo, ang ampalaya nasa 100 pesos ang kada kilo, ang talong nasa 60 pesos ang kada kilo, ang kamatis nasa 70 pesos ngayon ang kada kilo, ang kalabasa naman nasa 50 pesos ang kada kilo, ang patola nasa 50 pesos ang kada kilo. Sa highland vegetables naman mga kapuso, ang pechay ngayon nasa 60 pesos ang kada kilo, ang beans nasa 160 pesos ngayon ang kada kilo, ang repolyo nasa 60 pesos ang kada kilo, habang ang carrots nasa 120 pesos ang kada kilo, ang patatas naman nasa 70 pesos ang kada kilo, ang sayote nasa 50 pesos ang kada kilo, ang cabbage naman nasa 80 pesos ang kada kilo, ang cauliflower nasa 120 pesos ang kada kilo, sa sibuyas naman nasa 80 pesos ang kada kilo, ang bawang ay nasa 150 pesos ang kada kilo, ang presyo naman ng bigas, yung well-milled rice ay nasa 50 pesos ang kada kilo, ang regular milled rice ay nasa 44 pesos ang kada kilo. Ayon nga sa ilang negosyante ng gulay, ay karamihan nga sa mga presyo ng gulay ay tumaas dahil nga sa epekto pa rin ng Bagyong Christine na sinundan pa ng Bagyong Leon, at ngayon nangangamba sila sa magiging banta o posibleng epekto ng Bagyong Marce, lalo na sa supply at presyo ng gulay sa mga susunod na araw. Samantala, ayon nga sa negosyante ng bigas ay pahirapan din yung pagkuha ng supply
dahil kinukuha nila yung supply sa bahagi ng Cagayan at Isabela na lubhang napinsala na noong kasagsagan ng Bagyong Christine, kaya tumaas din ang presyo nito sa merkado. At yan muna ang latest dito sa Dagupan City. Chris. Maraming salamat, Claire Lacanilaw Dungka. Na-recover ang mga sundalo ang daang-daang mga bala ng kalibre 45 baril, improvised explosive device at ilang personal na gamit ng ilang miyembro ng New People's Army sa bahagi ng Sitio Babakong, Barangay Gawaan, Balbalan, Kalinga. Ayon sa ulat ng 5th Infantry Division, Philippine Army, nadiskubre nila ang mga ito matapos ang isinagawang long-range patrol at pagpapatupad ng Oplan Ultimatum ng mga civilian active auxiliary personnel ng 103rd Infantry Battalion. Batay sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad, dating kampo umano ng mga rebelde ang lugar. Muli namang hinikayat ng kasundaluhan ng mga miyembro ng mga armadong grupo o rebelding grupo na magbalik loob na sa pamahalaan upang mamuhay ng payapa. Samantala, 20% na diskwento sa real property tax ipinatutupad sa Pangasinan. Naritong report. Maaga nang nagbayad ng real property tax ang 43 anyos na si Jocelyn Almonte mula Barangay Nabaluan, Mangaldan, Pangasinan. Binayaran niya ang real property tax para sa isang taon upang maiwasan ng penalty. Malaking bagay ang diskwento sa maagang pagbabayad ng real property tax. Para po sa aming mga taxpayer, malaki pong tulong po para sa amin na maaga po namin babayaran po yung tax namin. Po, sa ibang mga finances mo, gasto sa bahay, mga... Ayon sa Real Property Tax Section ng Mangaldan, maaring i-avail ng taxpayer ang 20% diskwento hanggang December 31 at 10% diskwento mula January 1, 2025 hanggang March 31, 2025. Malaking tulong ito upang mahikayat ang mga taxpayer na magbayad ng maaga ng kanilang real property tax. Pang-inganyo na rin na magbayad sila ng maaga para sa tulong na rin ng gobyerno sa mga magbabayad para yung discount, malaki yun. Patuloy naman ang kanilang monitoring sa mga delinkwenteng taxpayer. Nagsasagawa sila ng barangay at house-to-house visitation upang mag-issue ng notice of delinquency sa mga taxpayer. March nagano na kami ng listahan ng delinquent taxpayer para gagawa na kami ng sulat tapos i-distribute namin. Opo. Mas maaga kami nag-distribute ngayon. Kasama si Henry Duminsil, Claire Lacanilaw Dungka, One North Central Luzon. Ang king ganda ng Bulalakaw Falls sa Bagulin, La Union, ating tuklasin sa report. Nakatagong ganda ang hatid ng Bulalakaw Falls na matatagpuan sa Sitio Santol, Barangay Alibangsay, Bagulin, La Union. Mula sa bayan, aabot sa kalahating oras ang biyahe sakay ng motorsiklo papasok sa jump-off point. Mula jump-off point, may saglit na trekking bago masilayan ang Balili River kung saan masisilayan ang Bulalakaw Falls. Tatawid sa mahabang hanging bridge na lalo pang nakaka-excite bago marating ang talon. Perfect magpa-picture sa overlooking view ng talon. Kapansin-pansin ang rock formation na inukit ng kalikasan na lalo pang nagbibigay mangha sa paligid. Malakristal ang kulay ng tubig, inviting ang malinis na tubig para maligo. Ligtas maligo rito dahil mababaw lamang ang talon. Sa katunayan, itinanghal na cleanest, safest and greenest bodies of water ang Bulalakaw Falls sa probinsya ng Ilocos. Buhay na buhay ang Bulalakaw Falls sa mga luntiang puno na nakapalibot dito. Patunay lamang na inalagaan at pinoprotektahan ang ganda ng kalikasan. CJ Torida, One North, Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Arestado ang 3 katao matapos mambiktima sa Kalasyaw Public Market gamit ang mga peking pera. Sabi ng pulisya, posibleng iisang grupo ang 3 na mula pa sa Kalumpit, Bulacan at Caloocan City.
Sa investigasyon, bumili umano ng 1 kilong asukal ang dalawa sa mga sospek gamit ang isang peking 1,000 piso at sinuklian ng biktima ang mga sospek. Matapos ang ilang minuto, may lumapit muli sa biktima na isang lalaki at bumili naman ng 1 kilong malagkit gamit din ang isang peking 1,000 piso. Dito na raw napansin ng biktima na pareho ang serial number ng perang ibinayad sa kanya, kaya agad dumulog sa otoridad. Agad naaresto ang mga sospek na nasampahan na ng kaukulang kaso. Sinubukang kuhanan ng pahayag ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon ang mga sospek, subalit tumanggi silang magsalita. Paalala lang po sa mga nagtitinda, maging mapanuri sila sa mga binibigay na pera, kung saan makikita mo naman kung paano tumingin ng original at saka fake. Ilang apektadong tindera sa nasunog na Old San Carlos City Public Market sa Pangasinan nagtitinda pa rin sa gilid ng palengke. Tutukan sa report. Bagamat nasunugan, pinipili pa rin ng vegetable vendor na si Rubilin ang magtinda sa gilid ng nasunog na Old San Carlos City Public Market. Mas mainam na raw pumesto rito dahil kahit mahina ang kita, nakakabawi naman sa puhunan. Pero kumusta yung kitaan nyo dito ngayon? Mahina po. Ganito rin ang sitwasyon ng fruit vendor na ito. Ayon sa kanya, simula nang masunog ang naturang palengke, tumumol ang kanilang bintahan. Mahigit 20 taon na raw siyang nagbebenta ng prutas at dito na raw siya nagkaroon ng mga suki. Kaya pinipili pa rin niyang manatili sa gilid ng nasunog na palengke. Mas konti-konti, mayroon din. Balit na, hindi kagaya dati. Basta mayroon na konti, okay lang. Basta maano lang yung utang, mabayaran ang mga utang. Mahigit 2 buwan matapos ang sunog noong August 22, bakas pa rin sa palengke ang naiwang pinsala. Sabi ng lokal na pamahalaan, patuloy ang kanilang isinasagawang clearing operation sa nasunog na palengke. Nakapagbigay na rin ng tulong pinansyal ang LGU at muli umanong mamamahagi ng tulong bago matapos ang taon. Gumawa rin ng mga makeshift tents sa new public market upang makapagtinda pa rin ang ibang nasunugang tendera. Because we're still looking at all of the angles kung ano ba po ang pinakamagandang gawin po dyan po sa nasunog sa ating old market. Patuloy din umano ang ginagawang pagpaplano ng LGU para sa rehabilitasyon ng nasunog na palengke. Kasama si Ron Alister Taniedo, Jarek Pasilyao, 1 North Central Luzon. Puspusa na ang pag-aani ng mga magsasaka ng mga palay sa Bacara, Ilocos Norte. Natatakot kasi sila na baka tuluyang masira ang mga pananim na pinadapa ng bagyong Christine at Leon. Sa susunod na linggo pa sana ang kanilang pag-aani pero inagahan na. Kumaunti umano ang kanilang ani ngayon dahil sa epekto ng mga nagdaang bagyo. Sinamantala rin ng mga magsasaka na magbilad ng palay ngayong maaraw pa ang panahon. Bagong ani kasi ang mga ito kaya kinakailangang ibilad bago maiimbak. Puspusan ang pag-aani ng palay ng mga magsasaka dahil sa banta ng bagyong Marce sa Hilagang Luzon. Samantala, aso na parang tao kung maglakad, kinagigiliwan sa Santo Domingo, Ilocos Sur. Tunghayan sa report. Todo sikat kung maglakad na parang tao. Nakataas ang 2 paa na para bang walking like a princess ang Peg. Fashionista kung ituring ang asong si Snow. Minsan superhero, inang kalikasan, magsasaka at iba pang character. Kaya niyang dalhin kapag siya ay rumampa na. 5 taon na si Snow na may magkahalong breed na Shih Tzu at Poodle. Kaya ni Snow na tumayo ng ilang minuto at lalo pa itong nagpapasikat kapag siya ay pinapalakpakan. Super lambing niya sa kanyang fur parrot na si Heherson Lopez. Sumasalubong pa sa kanya sa pintuan kapag dumarating. For Snow, thank you sa pagbibigay ng kasiyahan. Hindi lang sa akin, kundi pati ang mga nanonood at pumapalakpak sa'yo habang tuwing ikaw ay nagrarampa at nagpapasikat. Thank you, God bless. Kasama rin ni Heherson si Snow saan man sila magpunta, maging sa pagbabantay sa kanyang pwesto sa palengke. Bonding ni na Heherson at Snow ang pagsali sa mga dog show na lalo pang nagpapalalim sa kanilang samahan. Ang asong si Snow, laging handa para magpasaya sa kanyang lakad na parang tao. Jarek Pasilyao, 1 North Central Luzon. Mga kapuso, nag-umpisa na ang Season 2 ng Proof of Purchase promo ng GMA. Ang kapuso, big time panalo. Pwedeng magpadala ng entries ang mamimili o sari-sari store owners at may chance sa manalo ng maagang pamasko. Over 10 million pesos ang ipamimigay kabilang na ang 1 million pesos para sa lucky mamimili at sari-sari store owners sa Grand Draw. Ang official sending of entries ay nagsimula noong September 28
at magtatagal hanggang December 6, 2024. Pwedeng maghulog ng entry sa participating Mercury Drug, Pure Gold branches, GMA Regional TV and radio stations nationwide. Mag-ingat po sa fake news, fake Facebook accounts o scam text. Tutok lang sa GMA o bumisita sa official Facebook page ng GMA Promos para sa complete mechanics at announcements. Ilang naglalakihang Belen naman ang ipinasilip sa pagbubukas ng Belenismo 2024 sa lalawigan ng Tarlac. Narito ang report. Muling nagningning ang mga naglalakihang Belen sa probinsya ng Tarlac sa pagsisimula ng Belenismo 2024. Simula pa lang ng kompetisyon ay level up na ang presentasyon ng mga Belen. Kabilang sa mga unang pinasilip ang mga Belen tulad na lang ng floral-themed Belen ng Tarlac City na may nakapalibot na giant angel na sama-samang ginawa ng mga empleyado ng City Hall. Standout din ang Belen ng bayan ng San Jose na pinalibutan ng bamboo at woven baskets. Ginawang centerpiece kasama ng Belen ang iba't ibang agricultural products ng lugar. Crowd favorite ang Belen ng bayan ng San Clemente na gumamit ng mga giniling na basura para sa dingding ng kanilang altar. Agaw atensyon din ng Belen ng Tarlac Medical Center na may ambulance, wheelchair na may pasyente at 3 kings na naka-lab gown pa. Ayon sa Tarlac Heritage Foundation, layon ng Belenismo 2024 na magbigay pag-asa sa mga kababayan na naapektuhan ng bagyo at ipakita sa bawat isa ang tunay na diwa ng Kapaskuhan. Pagharap po natin sa Belen, alalahanin po natin na Jesus came for all of us. So lahat po ng napinsala, sana po makahanap po sila ng bagong pag-asa. Nasa Diyos po ang pag-asa. Kami naman po na nakaligtas sa kapahamakan ng Typhoon Christine, sana po maalala po rin natin na ang mga kababayan natin meron pa rin pong mga nangangailangan. Kabilang sa criteria for judging sa mga Belen ang artistic merits nito, lighting, contribution sa cultural heritage at overall impact. Claire Lacanilao Dongka, One North Central Luzon. Mga kapuso, 49 days na lang. Pasko na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-mainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, Local News Matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.